Ano nangyari po dyan sa kamay niyo? Ako po si Kapitan Julito B. Trinidad ng Barangay Batasan, Arayat. Kami po ay tumatawid ng daan ni nasirang SB Polito ay bigla po akong nakarinig ng putok. Ako po ay nasubaso, walan po ako ng ulirat sa sandali. Mawala na yung putukan. Ako po ay tumayo at dagli-dagling pumasok ng barangay covered court dahil nandun po yung medical mission. So, yung... Ano yan? Tama ng bala? We invited them as well. Andito rin po sila, di ba? Andito ba si SB member Hipolito? Pinatay na yun. Hindi, yung kapitan pala. Yung kapitan. Si Kapitan Trinidad. Andito yung Kapitan Trinidad ng Batasan sa Arayat. Asan? Ayan, Kapitan. Siguro maganda pakinggan din po natin siya. May alam siya tungkol doon sa pinatay na konsehal ng Arayat na si Konsehal Hipolito. Sige, i-segue na po natin. Kapitan Trinidad, of Arayat, Batasan, recognize na po kayo. Ano nangyari po dyan sa kamay niyo? Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Kapitan Julito B. Trinidad ng Barangay Batasan, Arayat. Nangyari po itong kami ay mag-a-attend po ng medical mission sa isang barangay sa Telepayong. Nang kami po ay tumatawid ng daan ni nasirang SB Polito, ay bigla po akong nakarinig ng putok. At yung pong putok na yun, ako po ay nasubasob. Nawalan po ako ng ulirat sa sandali. Nung pong mawala na yung putukan, ako po ay tumayo at dagli-dagling pumasok ng barangay covered court dahil nandun po yung medical mission. Yun lamang po ang aking nalalaman. Gawa ng yung pong narinig kong putok ay nanggagaling po sa aming likuran. Your Honors. So, yung... Ano yan? Tama ng bala? Yung pong unang putok, if I can remember, 3 putok po, tinamaan na ako. Hindi ko po naramdaman, pero nung nakita ko na po yung dugong lumalabas at yung mahapdi na ang kamay ko, doon ko lamang po talaga nalaman na ako tinamaan ng sabihin nating balang ligaw. Anong nalalaman po ninyo sa pagkamatay ni Konsehal Hipolito? Sa kanyang mga kaaway, sa mga nadinig niyo po dito ngayon? Wala po akong nalalaman. At yung pong kaninang nadinig nyo na si Hipolito at saka si Mayor Alejandrino ay magkasama doon po sa HMB? Hindi ko po masasagot yan dahil sa katotohanan po, ako'y 40 years na nagtrabaho sa abroad. Matagal po akong nawala sa amin. At nitong 2021, umuwi ako at tumabol po ako ng SB ng Bayan 2022. So sa mga kasamahan ko po ngayon, wala po akong alam na personal background sa kanila. Kahit kay nasirang Kambal Hipolito. Okay. So, wala ko kayong ma-share tungkol sa nangyari sa kanya? Wala po. Wala po akong masishare. Sige, siguro sa PNP na lang para malaman natin yung estado nitong sa Hipolito. Kung ano yung update dun sa kanyang yes, Your Honor, pagkamatay. Sige, go ahead.
This is the topic that I requested last time to be discussed in an executive session, sir. But however, magpipidback lang po ako dito na yung pinresent ko po sa inyo last executive session, may naaresto na po tayong isa. And we are just, naipile na po natin ang kaso and we are just waiting for the warrant of arrest para po lumabas and ma-serve po natin sila. And again, sir, in your, kung pwede po ulit kami na mapagbigyan po sa executive session para po madiscuss ko po lahat yung, kasi po may nahuli na po tayo and ongoing po. Yeah, oo. Actually, ito nga na binabasa ko yung Opo, sir. report nyo tungkol dito kay kay Hipolito at nandito na yung case status saka yung suspect that na-arresto po ninyo nung December 1, 2024. Yes, at nandito na yung latest update. O sige, okay. So, any Chairman? questions, PD. Congressman Paduano? Okay, Your anyway, Honor, Mr. Chair. anyway, nag-request ka ng executive session for a follow-up no update. Yes, no? sir. Opo, sir. Ganito lang pong tanong ko. PD, yung sabi mo kasi, last time kasi 3, di ba? Yes, So may nahuli ng isa. yes, sir. So yung arrest ng isa, based on what? May warrant of arrest? You Follow up, sir, na ano sir, di ba sir nung nag-ano tayo ng executive session, dire-diretso po sir yung follow up namin. Na-arrest po namin yung separate case po kasi po meron po siyang barrel during that. sa separate case, Yes, not sir. in the case, murder case. No, sir. Kaya nga nagtataka lang ako eh. No po, sir. Kasi kung nakapagpalabas kayo ng warrant of arrest, in short, may witness na kayo. Wala pa po, sir. Oh. We are just waiting. Kasi ang pagkaintindi ko, kaya naging persons of interest yung 3 is not based on the witnesses. It Yes, was sir. based on The the follow- continuous na Investigation CCTV. being conducted by the Yeah, Department tsaka of to the Justice. CCTV, di Yes, ba? Your Honor, Mr. Chair. Okay. So he was apprehended because of illegal Separate possession. case. Yes, Your Honor, Mr. Illegal Chair. possession of firearms. Yes, sir. Ano yun? Warrant or in his possession? In his possession, sir. Eto, Yes, yung pagkahuli niya. Yes, sir. So walang warrant pala. Wala pa, sir. We Okay. are just waiting, sir. Hindi, ang pagkahuli niya, because you cannot detain after 48 hours, di ba? Opo, sir. So ang detention niya is all about violation of possession of firearms. 10591. Okay. Sige, at least malinaw. Yes, sir. Okay. Now, si Kapitan Barangay Captain Trinidad po. Yes po, Your Honor. So, Kap, nung binaril si Councilor Hipolito, gaano kalayo? Saan ka banda? Actually po, nung kami ay tumatawid ng daan, magkasabay kami. Binaril ka. Binaril siya. Opo. Kasi Kap, kasi sabi mo kanina, tinamaan ka ng ligaw na bala. Na ang tanong ko, kasi parang establish na agad, but of course, I will ask the PNP mamaya kung establish ba na indeed naging collateral ka lang or talagang target ka rin ng mga assailants. Now, ang tinatanong, nung nagkaputukan, gaano ka kalayo kay malapit. Nauna po ako sa kanya. Okay, malapit. Opo. Okay, now, next. Based sa ano mo, sabi mo kanina, 3 putok lang, nawala ka na ng malay. Nasubasog po ako. Sorry? Nasubasog po ako. Oo, dahil Dahil saka sa nawala ka ng pagtama malay. Opo. Okay. Now, saan ka tinamaan? Dito Kap. po sa may kamay. Sa kamay. Okay. So, based sa ano mo, ilan ba yung nagpaputok? Yung pong narinig kong putok, marami po. Pero ilang tao? Ilan? Hindi ko po alam dahil ang dinig ko po sa puto ko na nanggagaling ay nasa likuran ko. Likuran namin. Okay. Now, PD, based on the investigation, ilang putok bang
Your Honor, Mr. Chair, based on the CCTV, makikita po natin doon, sir, na isa lang po, sir, yung pumuputok. So yung actual incident of the crime, may CCTV tayo. Meron po, sir. Isa lang pumuputok. Isa lang po, sir. Mga ilang putok ang... Ano yung short firearms? Caliber 45, Your Honor. 45. Mr. Chair. Five shots, Your Honor. 5 shots. So, na-recover yung slugs. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, PD, anyway, nakita mo ba, Kap, yung yung CCTV na sinasabi ni PD? Wala. Nakita mo ba? Nakita ko po yung CCTV noong yung nakamotor na tinuro nila. And then yung actual na putukan, nakita mo ba? Wala. Hindi po. Hindi, okay. Hindi po. Anyway, PD, so dahil may CCTV, confirm nyo na isa lang pumutok. And andun din po, sir, si Chairman Diala ng Arayat, sir. And he personally saw na yung back right, sir, siya yung pumuputok. Allegedly, sabi po ni Chairman Diala, sinisigawan pa po niya kasi medyo hindi pa po pumutok nung una pangalawa yung barrel po. According to Chairman Diala, sinisigawan pa niya si Councilor Hipolito, but hindi po narinig. Consider na medyo maedad na po. So nag-jump. Yes, sir. Yes, Your Honor. Sir. Anyway, so PD, based on the CCTV and the statement by the witness, malinaw po na si Kapitan is not the target. Is not Yes. one of the target. Yes, It's only Your Honor, Hipolito. Mr. Chair. Yes, So Your collateral lang siya. Malinaw Yes, sir. yun. Based dun, sir, sa na-arresto natin na suspect, sinasabi din po niya na target po nila is si Hipolito lang. Your Honor, Mr. Si Chair. Hipolito lang. Yes, sir. Okay. Sige, thank you, Kap, ha? Thank you, Kap. Thank you, Yes, Your sir. Honor. Siguro we will be giving the chance sa PNP to prepare for that, ha. Medyo ibang issue naman yun So siguro pag-usapan natin sa susunod na hearing. So andito yung yung ating pong mga barangay captain kasi andito si Mayor, dumating si Mayor Garbo ng Mabalacat. So mayroong mga death threats na natatanggap yung mga barangay captain ng Mabalacat. So andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So siguro pwede bang maimbitahan natin sila at bigay ng kanilang mga testimony? Dito yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat. Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong Barangay Captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Do Santos. Pagkatapos nung binuksan ko, nakita ko, may picture kami dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject nila. Ibig po siguro sabihin nun, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me, kanya, Kapitan Do, call me sa number, yung number, binigay yung number. Pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe, pagkatapos pinaimbestiga, tinawagan namin. Nung sumagot, humingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay, kanya, papatayin ka namin, kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na at saka ni PD na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung niya, kanya, yung mga detalye niya, kanya. Nagulog po kami sa GCash, so nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran.
Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung tagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando De Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gomez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipafile pa lang po natin within this week. While So yung same case, person, yes, sir. taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Si Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Ayun, Si, sige, invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonko. So the same situation, yung Yes, yung sir. incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonko, pareho rin? I just don't know po dun sa kay Barangay Captain Chongko, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado De Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige.